Makulay na umaga manunood, bago kami magsisimula at bago nyo tunghayan ang nakalap namin na nobela. Kaming tatlo ay magpapakilala muna. Ako si Binibining Ali Munaira, Binibining Cordova Jessalyn, at Binibining Sara Jean Mirafuentes. Ang aming nobela na ihahandog sa inyo ay pinamagatang Ang Lihim ng Lumang Bahay. Handa na ba kayong panoorin at pakinggan? Siyempre, dapat lang. Halina't tunghayan natin ang buod ng nobela na Ang Lihim ng Lumang Bahay ni Jasmine Bugarin. Ang Lihim ng Lumang Bahay. Kabanata 1. Ang Unang Pagkikita. Ang araw ay nagniningning ng matitingkad na kulay sa maliit na bayan ng San Isidro. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng mga bulaklak at sariwang lupa. Sa gitna ng kagandahan ng tanawin, isang batang babae ang naglalakad sa daan. Ang pangalan niya ay Luna. Siya ay isang simpleng dalaga, may magandang mukha at malalambot na mata. Habang naglalakad si Luna, nakita niya ang isang lumang bahay na tila nakalubog sa dilim. May kakaibang kagandahan ang bahay, ngunit mayroon ding misteryo na nakapaloob dito. Dahil sa kanyang pagkamausisa, lumapit si Luna sa bahay at sinilip ang loob. Sa loob ng bahay, isang binatang lalaki ang nakaupo sa isang lumang silya. Ang pangalan niya ay Mateo. Siya ay isang pintor at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkamalikhain. Nakita ni Mateo si Luna at agad na nahumaling sa kanyang kagandahan. "Magandang araw po," bati ni Luna. "Magandang araw din po," sagot ni Mateo. Nagsimula silang mag-usap at nalaman nilang pareho silang mahilig sa sining at musika. Sa kanilang pag-uusap, nagsimula silang magkainteresan sa isa't isa. Kabanata 2. Ang Lihim ng Bahay. Sa sumunod na mga araw, madalas nang magkita si Luna at Mateo sa lumang bahay. Nagkukwentuhan sila, nagpipinta at nagtutugtog ng musika. Unti-unti, nag-usbong ang pag-ibig ng kanilang mga puso. Isang araw, habang naglilinis si Luna sa bahay, nakita niya ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng isang lumang mesa. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga lumang sulat at litrato. Ano kaya ang laman ng mga ito? Bulong ni Luna sa sarili. Sa mga sulat, nalaman ni Luna ang kwento ng dating may-ari ng bahay. Ang babae ay nagmahal sa isang binatang pintor, ngunit namatay siya sa isang aksidente. Ang babae ay nalungkot ng sobra at namatay rin kalaunan. Kaya pala, may kakaibang pakiramdam ang bahay na ito, sabi ni Luna. Kabanata 3. Ang Pagsubok. Nalaman ni Mateo ang tungkol sa lihim ng bahay at nag-alala siya para kay Luna. Ayaw niyang masaktan siya dahil sa nakaraan ng bahay. "Luna, dapat na nating iwanan ng bahay na ito," sabi ni Mateo. "Bakit?" tanong ni Luna. "Dahil masama ang pakiramdam ko dito. Parang may masamang espiritu na naninirahan dito," sagot ni Mateo. Nagtalo sila, ngunit hindi nagkasundo. Nais ni Luna na manatili sa bahay dahil sa kanyang pagmamahal kay Mateo. Kabanata 4. Ang Pagpili. Isang gabi, habang naglalakad si Luna sa kagubatan malapit sa bahay, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang puno. Ang babae ay ang multo ng dating may-ari ng bahay. "Bakit ka nandito?" tanong ni Luna. "Narito ako para tulungan ka," sagot ng multo. Ipinaliwanag ng multo kay Luna na hindi siya kailangang matakot sa kanya. Ang kanyang pag-ibig sa binatang pintor ay hindi naglaho at nais niyang tulungan si Luna at Mateo. Kabanata 5. Ang Pag-ibig na Walang Hanggan.
Sa tulong ng multo, nagkasundo si Luna at Mateo. Napagpasyahan nilang manatili sa bahay at ipagpatuloy ang kanilang pag-ibig. "Mahal kita, Luna," sabi ni Mateo. "Mahal din kita, Mateo," sagot ni Luna. Mula noon, naging masaya ang buhay ni Luna at Mateo sa lumang bahay. Ang pag-ibig nila ay naging mas malakas dahil sa pagsubok na kanilang pinagdaanan, at ang multo ng dating may-ari ay nagmasid sa kanila mula sa langit, masaya sa kanilang pagmamahalan. Bago namin tapusin ang buod ng nobela, ay ipapakilala namin ang mga pangunahing tauhan at ang kanilang mga papel sa kwento ng Ang Lihim ng Lumang Bahay. Unang tauhan ay si Luna, ang protagonista. Isang batang babae na may magandang mukha at malalambot na mata. Siya ay may pagkamausisa at mahilig sa sining at musika. Sa kwento, siya ang nagdala ng pag-ibig at pag-asa sa lumang bahay. Siya rin ang nakatagpo sa lihim ng bahay at nagpasya na ipagpatuloy ang kanyang relasyon kay Mateo. Pangalawang tauhan ay si Mateo, ang antagonista at kasintahan ni Luna. Isang binatang pintor na may malikhain at mapanlikhang isipan. Siya ang nag-alala para kay Luna at nagtatangkang iligtas siya mula sa masamang impluwensya ng lumang bahay. Sa kabila ng kanyang takot, siya rin ang umiibig kay Luna at nagpasya na ipaglaban ang kanilang relasyon. Pangatlong tauhan ay ang multo ng dating may-ari ng bahay. Siya ang gabay at tagapamagitan. Ang espiritu ng dating may-ari ng bahay na nagmamasid kay Luna at Mateo. Siya ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa nakaraan ng bahay at nagbigay ng tulong kay Luna upang maipagpatuloy ang kanyang pag-ibig kay Mateo. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kapayapaan at katahimikan sa kwento. Ang pang-apat at ang panghuling tauhan sa nobela, mga sulat at litrato. Ang simbolo at nakaraan. Bagaman hindi ito tauhan, ang mga sulat at litrato na natagpuan ni Luna ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng kwento. Sila ang nagbigay ng konteksto sa nakaraan ng bahay at sa buhay ng dating may-ari na nag-udyok kay Luna na maunawaan ang kanyang sitwasyon. Yun lamang po, dito lang nagtatapos ang aming buod na kwento. Sana'y nagustuhan nyo. Maraming salamat po.